Good morning, everyone. This is the day that the Lord has made. We will be glad and we will rejoice and be glad in it. Kaya naman itong araw na tayo po ay magsasaya at magbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon na pinagsama-sama po tayong muli upang maghandog sa Kanya ng mataas na papuri. At bago po ang lahat, inaanyayahan ko po tayo na ay manalangin ng pansarili po natin. Hallelujah, Jesus. Panginoon po namin makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri ka po namin at sinasamba sa umagang ito. Ikaw lamang po ang aming itinataas at pinupuri, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito, Lord God. Ang gawain na ito, Panginoon, ang tagumpay magmula po sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. At narito kami, Panginoon, upang purihin ka at pasalamatan ka, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan po sa buhay ng bawat isang nandirito, Panginoon. Salamat, Panginoon, at you stayed faithful, Panginoon, sa bawat isa, sa buong taon, Panginoon. At kami po ay yung pinagpala, Panginoon, sa lahat ng bagay na aming kailangan, Panginoon. Binigay mo po ang aming mga pangangailangan, Panginoon, more than pa po sa aming hinihiling, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa isang taon, Lord God, na binigyan mo kami ng pagpapala at ng victory, Lord God. Salamat po sa lahat ng tagumpay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat rin, Lord God, sa mga pagsubok po na aming naranasan na ginamit mo, Panginoon, para kami mas maging matatag at matuto ng mga aral mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat araw, Lord God, na hindi mo po kami pinabayaan sa aming trabaho, pag-aaral, negosyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nag-bless sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Sa mga oras na kami ay nalulungkot, ikaw po ang aming nilalapitan, Panginoon. You are our comfort, Lord God, sa lahat po ng pagkakataon, Panginoon. At sa umagang ito, Lord God, ikaw po ang aming itinataas, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na buksan mo po ang puso't isipan ng bawat isa nandirito, Lord God, sa iyong salita, Panginoon. Naway maintindihan po namin, Panginoon, ang iyong nais iparating sa amin, Lord God. Ang mga turo mo po, Panginoon, na dapat po naming matutunan at magamit sa araw-araw, Panginoon. Gamitin niyo po ang worship team, Panginoon, na maghatid ng magandang papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon. Gamitin mo po ang aming mga kakayahan at talento, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Ganun din po ang magbabahagi ng iyong salita, Lord God, ang aming pastor, Lord God. Bigyan mo po siya ng knowledge and the wisdom, Lord God, na kanyang kailangan, Panginoon, sa pagbibigay ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang tagumpay magmula sa umpisa hanggang sa huli ng gawain ito, Panginoon. Ikaw lamang pong aming itinataas, pinupuri at sinasamba sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 95 verse 2, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Panginoon. Amen. Handa na po ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Hesus.
po ang ating dakilang Panginoon sa lahat. Siya lamang po ang deserving sa lahat po ng ating lahat ng papuri at pagsamba. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayo sa pag-awit sa ating Panginoon. So, umawit po tayo ng mula po sa ating mga puso. Was delivered to a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagdating ng ating Panginoon sa mundong ito. The arrival of our King. Hallelujah. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Amen. Hallelujah. Let's all pray together. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for this morning, Panginoon.
Thank you, Lord God, sa umagang ito na lahat po kami inagkasama-sama, Panginoon, sa piling mo, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa araw na to na pinuno mo ng pagpapala, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na tanggapin mo po ang lahat ng aming handog na papurit pagsamba sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang nararapat sa pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na kami po ay buksan mo po ang aming puso't isipan sa inyong salita sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. This is all our prayer in the mighty name of Lord Jesus. Amen and amen. Good morning to everyone. Good morning sa Sita family at sa ating mga nanonood sa ating FB Live. Ito po ang ating Christmas celebration, December 21. At purihin ang Diyos sapagkat kokonti na lang ang mga bakante rito. Sana Pasko lagi. Amen? This is the beginning of the new and beautiful things na gagawin ng Panginoon sa ating lahat. But before we go to the prayer, to the sermon, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Alam namin na ang tagumpay ng gawain ito ay ngayon na, Panginoon. At sa aming mensahe, dalangin ko na magkaroon kami ng tunay na pagtanggap nito sa aming puso. Tumanay correction, rebuke, inspiration, ay ito po yung salita. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ang ating pong title ng topic ngayon sa series natin anong series natin? The Savior has come. Ang title po natin ngayon ay Good News for the Broken. Nakikita po natin yan sa Luke chapter 2, 8 hanggang 20. Alam niyo mga kapatid, hindi niyo ba napapansin na yung good news, kadalasan dumadating sa atin yan sa hindi mo inaasahang pagkakataon? Yung surprise, di ba masarap makatanggap ng surprise? O birthday mo, tapos parang wala bumabati sa'yo, parang wala silang pakialam sa birthday mo. Pero, yung araw ng birthday mo, hindi mo inaasa, malungkot ka. Biglang merong bumate, pumunta, nagdala ng mga pagkain. Amen? Alam niyo po ba, ganyan ang nangyari sa mga shepherds sa panahon na yon, ang gabi na yon. Sapagkat ang shepherds, alam natin na mga simpleng tao lamang. Ordinaryo, mahirap, hindi pinapansin ng tao, pero sila'y pinili ng Panginoon to become the recipient of God's good news to the whole world. Kaya nga dito, sa Luke chapter 2, ang shepherd na ito ay nakatanggap ng magandang balita. Sabi diyan, today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Christ, the Lord. Alam niyo itong passage na ito, hindi lamang tumutukoy para sa mga matatanda. No? Ang Pasko hindi lamang yan sa matatanda, mga bata, sa young people, ito'y para sa lahat. Doon sa mga tao na nakadadama na nakalimutan sila, na-reject sila, disappointed sila, they feel like they're not good enough. Ito yung mga tao na nakatanggap ng good news. At sa umagang ito, I believe, kung meron ka mang nadadama ngayon na you're not good enough, you're rejected, you're disappointed, feeling mo unseen ka, misunderstood, Christ has a good news for you today. Amen? Kung pinili ng Diyos ang shepherds, pinili ka ng Diyos para tanggapin ang magandang balitang ito. First, good news comes to the lowly. Basahin po natin ang verse 8, sabi rito, now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Sabi nga natin, in ancient times, ang mga shepherds,
Hindi ito iniimbitahan sa mga royal courts. Nakatira sila sa outside of the city, mari sa bundok. They live outdoors. Nagtatrabaho sila ng mahabang oras at they were being considered as lowly people. Pero sa kabila ng kanilang, sabi niya, dito sa mundo natin meron tayong mga class eh. May lower class, middle class, higher class. Pero sino pinili ng Panginoon to receive the wonderful news? The low class. Pero sa Panginoon, alam niyo ba, wala siyang level-level. Yung karapat dapat lamang mapakinig ng kanyang salita, ang kanyang binibigyan ng revelation. So imagine dito mga kapatid, no, nagkaroon ng world event, hindi sa social media, hindi sa national TV, in-announce yung world event na yon, kundi doon sa bukid, sa mga pastol, sa mga farmers. Yun po ay nakakamangha, isn't it? Kaya ang lesson natin dito, God values the humble and overlooked. Ang biyaya ng Diyos, hindi po ito sa mga ranking-ranking. Dito sa mundo natin, may mga ranggo-ranggo. Dapat, bilang anak ng Diyos, hindi tayo tumitingin sa itsura, sa economic status. He does not look for status, He looks for the heart. Natatanggap sa Kanya. Another thing is that the gospel is inclusive. No one is too broken, poor, or insignificant for God's love. Para sa Diyos, walang sobrang mahirap, sobrang broken. Ang gospel ay para sa lahat ng tao. Especially doon sa mga taong nire-reject ng lipunan, sila na may tinatanggap ng Panginoon. Tayo bilang mananampalataya, hindi po dapat tayo nagkakaroon ng discrimination. Amen? Dapat we need to embrace humility. Kasi yung biyaya ng Diyos para sa lahat. Ibinigay ng Diyos ito una-una doon sa mga mahihirap. We need to reach out to those people na nire-reject ng maraming tao, nasasaktan. Remember, God has chosen those shepherds. Pinili ka rin ng Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon. Sa mga kabataan na nakadadama ng you're being left out at school, maaaring nadadama mo yan na parang meron silang grupo-grupo, medyo nadadama mo rin na you're not too popular or significant, importante, more talented than others. Kapag ikay tumitingin sa social media, kino-compare mo yung sarili mo, sabihin mo, I'm not good enough, hindi ako katulad nila. Pero alam niyo ba, ang sabi ng Panginoon, para sa iyo, God sees you even when others can't. Kasi nakikita lang nila yung standard ng mundo, no? Diba sabi ng Panginoon, nang sinilang ka ng Panginoon, you are wonderfully made by God. Binigyan ka na ng talent na hindi nakikita ng mundo. Binigyan ka na ng talino, wisdom, na hindi nakikita ng mundo, pero ang Diyos kitang-kita yan. Nasa iyo yan. Pangalawa, good news for the broken. Basahin natin yung verse 9. Basa. And behold, okay, anong unang reaksyon ng mga shepherd nung nakita nila yung anghel, nagpahayag ng good news? Masaya ba sila? Sabi rito, may takot. Alam niyo po ba na yung takot ay kadalasan, yan po yung respond ng mga taong broken. Kapag sila, halimbawa, mayroong opportunity dumating sa kanila, unang nadadama nila ay takot. Naku, baka ganito ang sabihin ng tao. Naku, baka hindi ko magawa yan. Right? Meron silang fear of judgment, fear of rejection, and fear of not being good enough.
Kaya nung nakita nila yung mga anghel na nagpahayag ng good news para sa kanila, nakakatakot ito. It was a threat. But the angel's message was clear. Do not be afraid. Amen? Inalis ni Jesus ang takot nila. Inalis ni Jesus yung insecurity na kanilang nadadama. Jesus was born not as a threat, but as a blessing and comfort. But of course, alam natin na Jesus is a threat sa mga tao na hindi tinatanggap si Jesus. He is a threat to those people na nagbibuild ng kanilang sariling empire. Pero si Jesus ay blessing, si Jesus ay comfort to those who diligently seek the Lord. Amen? Ba sabi ng Bible, God is faithful. He will not disappoint those people who will diligently seeking Him. At itong mga shepherds na ito, they were looking and expecting for a Messiah long time ago. Nag-iintay sila. Habang yung iba busy sa kanilang sariling buhay, sa kanilang kayamanan, sa posisyon, itong mga taong ito, they're waiting for the Messiah. At yun na nga, dumating sa kanila ang good news. Maraming tao din, alam nyo, ayaw pumunta ng church. Bakit? Kasi they feel like kapag pumunta sila sa church, i-judge sila. Ang feeling nila, pag nasa church ako, makikita ako ng Diyos na makasalanan. I-judge ako ng Diyos, i-condemn ako. Kaya maraming tao ayaw pumunta sa church. Pero hindi nila alam na kapag sila pumunta sa church, they need to come as they are. Hindi mo kailangan linisin muna ang sarili mo bago ka lumapit sa Diyos. Hindi mo na kailangan maging matawid bago lumapit kay Jesus. Kasi dumating siya para sa makasalanan, hindi sa mga matawid. Kaya yung binibigay na maling kaisipan ng dyablo sa mga tao, huwag kang pumunta ng church kasi i-judge ka nila. Hindi po. Ang Diyos po, mahal ang lahat ng tao. God brings good news to everyone. Pansinin natin yung principle, basahin natin ng malakas. The gospel does not begin with condemnation, it begins with comfort. Diba? Hindi naman nagsabi ang hell, judgment will come to you. Hindi. Ang sabi niya, magpakasaya kayo sapagkat merong Messiah. The baby is born to save you. That's good news. Amen? Pangalawa, true joy is not dependent on circumstances, but on the presence of God. Yung kalagayan ng mga shepherd, hindi maganda. Di ba? Mababa yung trabaho nila, hindi sila pinapansin ng tao, yung circumstances nila, hindi maganda. Pero sa kabila ng kalagayan na yun, dumating yung kagalakan. Kaya yung kagalakan, hindi nakabase sa yung circumstances. Pwede ka bang maging masaya kahit wala kang gaanong pera? Sumigaw ng amen. Amen. Yan. Pwede ka bang maging magalak kung hindi ka makatanggap ng regalo? Uy, biglang may stop doon. Amen. Pwede ka bang maging masaya kung walang pumapansin sa'yo? Yan tapat. Kasi yung kagalakan, hindi nakabase sa sitwasyon mo. Kaya sa mga kabataan, dapat nyo intindihin na kung ikaw ay nag-struggle sa oras na ito, fear of failure, fear of rejection, fear of disappointing your parents, alam nyo ba, Jesus brings peace to anxious hearts. No? Sino ba ang kailangan ng kapayapaan? Yung mga merong balisang puso. Sino ba kailangan ng joy? Yung mga taong nalulungkot. Sino ba ang kailangan ng kagalingan? Yung mga taong may sakit. Kaya ang sabi ni Jesus, I came not to the well, but to the sick.
I came for the sinners, not for the righteous. Kaya kung tayo nagigilty dahil ang buhay natin ganito, ikaw po ang candidate para lumapit sa Diyos sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit bumaba si Jesus. Sa mga little kids natin, kapag gabi natatakot ka, huwag kang matakot sa gabi. Takot kang pumunta sa school kasi minememorize mo yung pangalan mong napakahaba. Di ba yung unang pasok ng anak nyo kung mahaba yung pangalan niya? Naalala ko nung bata ko, kay Fernando Basaliote Manalaysay. Di ba sa elementary, papatayin ka, magre-reset ka ng pangalan mo. Alam nyo ba, hindi ako pumunta sa school, umuwi ako. Kasi hindi ko masauli yung haba ng pangalan ko. Fernando Basaliote Manalaysay. Ano ba naman pangalan nito? Meron pa nga, doble ang pangalan. Kaya kung magbibigay kayo sa anak niyo, huwag naman sobrang haba. Pero kung kayo'y natatakot mga bata, huwag kayong matakot sapagkat si Jesus ay kasama mo. Sumigaw nga yung mga little children natin dito, Amen! Amen! Yun. Kasama mo si Jesus, hindi ako matatakot. So ano pong dapat nating i-apply sa ating buhay bilang Kristiyano? We need to cultivate joy by focusing on Christ daily through reading of the Bible, prayer, worship, at every Sunday service. Doon mo makukultivate ang joy, mga kapatid. Ang mahilig magtanim dito, kailangan yung lupa lagi mong kinukultivate. Ano ba ang purpose ng cultivating the soil? Ano nangyayari sa soil? Lumalambot siya, madaling gumapang yung ugat. In the same way, kapag ang puso natin ay kinukultivate natin, yung joy na yan, magpe-penetrate in every area of our life, sa kalungkutan mo, sa kahirapan mo, sa kawalan mo ng pera, o anuman. Yung joy na yan ay magiging medicine. Kapag ikaw naman nakakadama ng mabigat na buhay, dapat mong i-remind ang sarili mo yung hope na mayroon ka kay Jesus. Di ba sa mathematics, may carry 1, borrow 1 from ito, no? Di ba may borrow 1 from sa larger number? Para kaya niya, tama yun, no? Ang buhay natin minsan mabigat. So you need to borrow happiness borrow hope from the eternal hope that you have in Christ. Amen? Kasi yung pag-asa mo, eternal eh. Ngayon, nawawalan ka ng pag-asa dito. Lord, alam kong meron akong eternal hope, kaya I will borrow from that eternal hope para yung buhay ko ngayon magkaroon ng pag-asa. Amen? Ganun po dapat tayo. Hindi tayo nalulugmok. At kapag ikaw nagkaroon na ng pag-asa, what you need to do? You need to share that hope and joy to others. Number 3, good news leads to urgent response of worship. Basahin po natin. So it was, when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. And they came with haste and found Mary and Joseph, the babe lying in a manger. So yung shepherds, hindi sila nag-delay, nagdebate, nag-doubt sa message na kanilang napakinggan. Instead, they responded quickly sa message na yun. Ang response po nila ay nagtuturo sa atin na worship is not passive, it is active. Hindi ka lang mag-worship kapag merong magandang nangyari sa iyo. Hindi ka lang magtataas ng kamay to praise the Lord when everything is smooth sailing. But worship is active. You know you have been chosen by God.
you know that you have the joy of the Lord, you know na ikaw ay ligtas na, then you have the reason to praise the Lord. Amen? O, katulad ng awitin natin. I got the reason to praise the Lord. You cannot be silent. You cannot be silent. Faith responds quickly when God reveals truth sa ating buhay. Kaya ang lesson natin, encountering Jesus should always move us closer, not further away. Kapag ang Diyos merong ipinahayag sa iyo, itinuro sa iyo, dapat lalo kang maging malapit sa Diyos. Huwag kang lumayo sa Kanya. When God speaks to you, especially sa ating mga kabataan, no? Natutuwa ko last Saturday, ang daming kabataan pumunta ron. When God speaks to you, don't delay obedience. Sa susunod ata, meron tayo. Yan. Basahin ng mga kabataan yan. Don't delay obedience. Amen. Kailan mo susundan at maglilingkod sa Panginoon? Ngayon. Hindi someday, kapag natapos na ako sa pag-aaral, no? Pag natapos na mag-aaral, pagkatapos na ako magtrabaho. Yan. Kailan pa? Sabi ng Panginoon, today is the day. Ano pong sabi sa mga ngaral? Sabi rito, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis mabuhay. Sinasabi rito, kung babasahin nyo yung sumusunod na passage doon, nandun yung description ng pagtanda ng tao. Nagsisimula na yung paghina ng boses, no? Lahat nalalagas na, yung buhok mo namumuti na. No, sabi ni Solomon, huwag mo nang intayin na dumating yun. No, remember your Creator while you are young. Kasi yung season ng kabataan, yan yung strength, diba? Yung lakas, yung sigla, yung active siya. So dito pinapakita, while you are young, gamitin mo yung kabataan mo hindi sa mga walang kabuluhang bagay. Gamitin mo yung lakas mo sa paglilingkod kay Lord. Amen? Gamitin mo yung talento mo para kay Lord. Kasi pag tayo tumanda na, meron ng limitasyon. Right? Pero ngayon, bata ka, gamitin mo yan sapagkat ibinigay sa iyo ng Diyos yan. At ang buhay po na merong pundasyon kay Kristo bilang bata, yan yung tutulong sa iyong harapin mo, yung mga pagsubok na darating sa iyo sa hinaharap. Kasi may pundasyon ka na eh. Pero kung ang naging pundasyon mo ay dabarkads lang, yung happiness dito, happiness doon, pag dumating sa iyo yung oras ng bagyo, hindi mo kayang suungin yan sapagkat wala kang pundasyon. Pero salamat sa mga kabataan nandito ngayon, may pundasyon na kayo. Amen? Kaya kahit may problemang dumating, kaya niyong harapin yan. Yan po yung ating buhay. Kaya mayroong panalangin dito. Hiniling ko yung mga kabataan, na unahin natin yung kabataan kasi sila yung ating susunod na henerasyon. Amen? Okay, mga kabataan, basahin nyo na malakas ito, panalangin. Ay. Amen. Diba? Maganda ba yung prayer na yan? Amen. Gamitin mo ang aking buhay. Maging patotoo
ng iyong kabutihan ngayon at sa mga darating na panahon. Okay, sa mga adults naman, basahin niyo to pero ibahin niyo siguro yung iba dito. Sabi, Panginoon, tulungan mo akong alalahanin ka ngayong araw. Hindi lamang sa mga sandali ng pangangailangan kundi sa bawat desisyon na aking gagawin. Ituro mo sa akin na gamitin ang aking katandaan, aking natitirang lakas, at aking mga oportunidad upang luwalhatiin ka. Naway ang aking buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan ngayon at sa darating na taon. Amen? Yan po dapat ang prayer natin sapagkat hindi po natin alam ang mangyayari bukas. Pero kung ngayon mo na ibinigay ang buhay mo, wala ka na dapat problema. Binigay mo na ngayon eh. Amen? Number 4, good news leads to transformation. Basahin po natin, now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. And all those who heard it marveled at those things at which were told them by the shepherds. So yung mga shepherd po rito, umalis, pero nabago sila. Sabi rito, they testified about what they heard and saw. Ano ba yung narinig nila? Narinig nila yung mensahe ng anghel na ang isinilang na bata ay tagapagligtas. Si Kristo na Panginoon. Sinabi rin sa kanila ang palatandaan, makikita nila ang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa sapsapan. Ibig sabihin, espesyal yung batang isisilang nito. Ano naman yung nakita nila? Pagdating nila doon sa sapsaban, eksakto nilang nakita ang sinabi ng anghel. Ang sanggol ni Jesus nasa sapsaban at doon nila napatunayan, totoo nga ang sinabi at ng anghel at ang mensahe ng Diyos. Kaya ang ginawa po nila, hindi sila nanahimik. No? Ikinuwento nila sa iba ang lahat ng narinig nila at nakita. Di ba sanay naman tayo kapag merong balita, anong ginagawa agad natin? Pinamamalita natin. Kapag meron tayong narinig na nakakakiliti sa tenga na balita tungkol sa ating kapitbahay, anong ginagawa ng karamihan? Ha? Hindi makatahimik. Nangangati yung mga paa. Ha? Pupunta sa kabilang bahay. Hoy, alam mo ba? Alam mo ba? Sana po, we need to share the gospel. Amen? Hindi po yung chismis. Kung gaano tayo ka-excited to share yung buhay ng iba, ay dapat yung nakita natin, naranasan natin patungkol kay Jesus, i-share po natin yan. Amen? Ikwento natin. At sunod po nilang ginawa, they praise God openly. They praise God openly. Hindi nila itinago yung kabutihang ginawa sa kanila ng Diyos. Hindi sila nanahimik. Bakit po? Kasi yung pananampalataya mo, ay hindi po yan itinatago, inilalantad po yan. Amen? Ang iyong salita, ang iyong mga pinipiling mga desisyon sa iyong buhay, yung attitude mo, lahat po yan, ibahagi natin for the glory of God. Can you imagine if you're a doctor at na-discover mo yung gamot sa nakakamatay na sakit, mananahimik ka ba? Hindi. Ipagsasabi mo yan, isi-share mo yan kasi magbibigay ito ng kagalingan sa lahat ng tao. At itong mga shepherds na ito, they couldn't remain silent, they became witnesses of hope. At praise the Lord, just last Saturday, no, nakita natin, ginawa po natin yan. Ako'y hangang-hanga sa bawat isa sa inyo rito. Palakpakan niyo ang Panginoon at sarili niyo.
Hmm. Of course, nung una tayo nagpaplano, parang may mga takot dyan, no? May darating kaya, meron kayang mag-iimbita, pag inimbita nyo, pupunta kaya. Pero we have declared victory long before the event came. Amen? We claimed the victory at sa oras na yon, natanggap natin yung victory. Bakit? Meron po mga tumanggap sa Panginoon. At kayo po hindi na nahimik. That's a good start. Sabi nga nung pamangkin ko small victory is the first step to a bigger victory. Of course, ang goal natin, 100, 150, ano? But we realize, kung sino dinala ng Panginoon dyan, yun lang ang kalooban niya. We need to be happy for that. Kasi alam niya kung ano yung kaya nating dalhin. Hindi niya tayo bibigyan ng biyaya na ma-overwhelm tayo at mapababayaan natin. Kaya, right after our celebration, kailan i-follow up na natin. Amen? Yung mga tumanggap na yan, sapagkat para silang mga bata o mga sanggol na isinilang na kailangan alagaan po sila. Kaya salamat sa inyo. Ako'y talagang proud na proud sa bawat isa sa mga bata. Meron tayong maliliit doon na nag-a-usher. No? Talagang si Pau Pau ang ina-usher niyang tao, ganun kalaki. Oh. Sabi niya, dito po kayo. Pero nakita mo kahit maliit, naglilingkod na sa Diyos. Yan po ang papuri sa Panginoon. Kaya ako tuwang-tuwa sapagkat nakita ko yung mga puso nyo. Nakita ko yung willingness nyo to serve the Lord. At the Lord granted our prayer. Kaya next year talagang magtatrabaho tayo para sa Panginoon. Amen? And then sa verse 20, ito na nga, then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told them. Kaya nung nag-testify si Brother Aaron ng kanyang buhay, marami nakakilala sa kanya. Sabi, yan dati yung dito, nagsha-shopping ng shabu. No? Lagi siyang tulala dati. Hindi alam ang gagawin. Nasaan kaya ako? Pero ngayon, sabi niya, nasaan kaya ako kung wala si Kristo? Amen. Kaya ako, pag ako nadi-discourage, titignan ko lang ang bawat buhay nyo. Kung paano kayo nabago ng Panginoon, ganun, makapangyarihan ng Diyos. Kaya itong mga shepherd na ito, they return to their work with new joy. No? Kasi nabago na sila They were changed from the inside out. Hindi binago ng Diyos yung kanilang trabaho. Hindi binago ng Diyos ang kanilang itsura, but He changed their identity. Kaya anong principle natin? Jesus does not always remove us from our circumstances, but He gives us a new purpose within them. Amen? Sabi nila, okay, pag tinanggap mo si Lord, mayroong mga prosperity gospel Kapag tinanggap mo si Lord, yayaman ka na agad. Pag tinanggap mo si Lord, mawawala lahat ng problema mo. Hindi po totoo yan. Pag tumanggap ka sa Panginoon, maaring nandiyan pa rin yung problema mo. Pero, hindi man niya binago yung sitwasyon mo. Hindi man niya binago yung problema mo. Pero ikaw, binago niya na. Meron ka ng kapangyarihan. Meron ka ng espiritu na tutulong sa iyo para yung problemang hindi na bago, mababago rin. Through the help of God. Amen? Bakit kaya hindi minsan binabago ni Lord ang sitwasyon mo? Kasi ang gusto niyang unang baguhin, yung sarili natin.
Kasi mabago man ang sitwasyon mo at hindi tayo nabago, ganun pa rin ang pagharap sa problema. Amen? Encountering Jesus changes us. Fear turns to faith. Silence to testimony. Brokenness to boldness. No, yung dating tahimik, yung dating nasa sulok lamang, pero nung tinanggap niya si Jesus, naging madaldal siya kay Jesus. No, naging maapoy siya kay Jesus. Sapagkat, how can you be silent? How can you keep it inside? Sabi ng awitin. Kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon. Meron bang mga dakilang bagay ang ginawa sa inyo ng Diyos? Ha? Sumigaw nga ng amen na malakas? Amen. Yes. Anong dapat mong gawin sa mga dakilang ginawa ng Diyos sa iyo? I-share mo yan. Yung testimony mo, malaking bagay po yan. Sabihin mo lang sa kanila, itong ginawa sa akin ng Panginoon. At ang taong yan, makaka-relate. Kaya hindi pa rin binabago ng Diyos ang ating sitwasyon sapagkat yung purpose niya, mapagtagumpayan mo yung sitwasyon mo. Upang yung mga taong nakakaranas ng dati mong sitwasyon, makikinig sa iyo kasi alam niya na naranasan mo yung nararanasan niya. Tatanungin ka niya, paano mo napagtagumpayan niya? Sasabihin mo na, kaya ako napagtagumpayan yung nararanasan mo na dati ko naranasan kasi si Jesus, binigyan ako ng kalakasan, ng talino, ng provisyon para mapagtagumpayan ito. Di testimony na yan. Amen? Yan po ang dahilan. Kahit maliit na tagumpay, magpasalamat ka na. Kaya nga ako nagpapasalamat na, sapagkat binigyan kami ng maliit na tagumpay ni Lord. No? Nung nag-result na yung MRI, unang mababasa mo, no significant change. Kaya, madi-discourage ka na. Merong numbers doon na hindi naman namin maintindihan kung ano yun. Kaya nung pumunta kami sa doktor, medyo medyo down pa rin ako. Eto na naman. Mahal-mahal na binabayad, ganito na naman. Pero, nung binasa na namin sa amin ng doktor yung result, sabi niya, meron namang nabago. No? Meron namang nabago. Kunti lang. Sabi ko naman, doktor, kahit konti lang yan, basta merong nabago, nagpasalamat na ako sa Diyos dyan. Oh? Bakit? Kasi si Elijah, naalala nyo? Meron siyang servant. Di ba ang prophecy ni Elijah, uulan? Sabi niya sa kanyang servant, pumunta ka dun sa bundok, tignan mo yung ulap kung umuulan na. Ilang beses bumalik yung servant. Yung pang-anim, yung una, wala pa rin eh. Pangalawa, tatlo, wala pa rin eh. Ang nakita niya pa lang, kalaki ng kamay yung ulap na itim. Sabi ni Elijah, uulan na yan. Bumalik ka. Sa ikapito, mga kapatid, bumuhos ang ulan. Anong ibig sabihin? Yung maliit na result na ibinibigay sa iyo ng Diyos, magpasalamat ka na. Sapagkat yan na po ang simbolo na darating na yung malakas na ulan, malaking biyaya ng Diyos. Amen? Kaya minsan, ilang beses kang babalik kasi yung pananampalataya mo, kailangan lumaki muna. Papaano kung ibinigay niya yung malaking biyaya, ang pananampalataya mo ay katiting? Hindi ka gaano magpupuri. Pero as you grow little by little from glory to glory, makikita mo, wow, ito pala yung blessing ng Panginoon. Kaya ngayon, matuwa ka na sa maliit na blessing. Amen? Sapagkat merong darating na malaki.
In conclusion, God's good news for the broken. It comes to the lowly and broken. Pag sinabi natin lowly and broken, those people who are seeking the Lord despite of their situation. Leads to urgent response of worship. Kapag tayo nakatanggap sa Diyos ng anumang news, maliit man, malaki, kailangan yan po yung magtulak sa atin to praise the Lord. And it transforms lives. Ang goal po ng Diyos, bakit Kanya pinapasok o inaalaw sa mga sitwasyon na hindi mo kaya, very foreign sa iyo, sapagkat He wants to transform you and me. Ano po ang sabi ng Bible? Sa Ephesians 2, verse 10, ang sabi na, you are the workmanship of God. Wala dyan eh. Ayan pala. Sige, tama. Yan. Pero before that, merong ilustrasyon pala. Ito, no? Steppy, nakalimutan ko eh. Sa mga Japanese, kapag yung basag at pira-pirasong jar ay nangyari sa kanilang paboritong base, meron silang paraan para lalong pagandahin yun. Ang ginagamit nila ay yung gold bilang to mend those broken pieces of jar. Ang tawag sa sining na yon ng mga Hapon ay kintsugi. Yung mga natsuging piraso-piraso niya. Siguro yun ibig sabihin na, no? Natsugi, binuo niya by using gold. Kaya pag nabuo siya, kita mo parang may mga crack-crack na yan, pero nakikita mo yung ginto. Amen? Kaya yung buhay mo na basag-basag, pira-piraso, di ba, no? Sinaktan ka ng iba, ininsulto ka, nabigo ka, naghirap ka, no? Pira-piraso yung buhay mo, no? Pero lumapit ka kay Jesus, Jesus transform you into a much better person. Makikita mo yung dati mong buhay na basag, mas maganda pala ngayon ang ginawa ng Diyos. Kasi you reflect the glory of Jesus Christ. Sino ba rito yung mga basag-basag ngayon? Ayan. Huwag kang mahiya kung basag ka, di ba? No? Sige, tas mo. O konting basag. Diba? Puro buo ata ang mga Wala ba kayong kalungkutan? Ha? Meron na kayo, di ba? O, tumas kayo. Sige na. Wala kayong pamasko. Hindi, lahat tayo naman merong pira-piraso dyan, di ba? Pero, pag lumapit ka kay Jesus, talagang He will make you whole. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. No? Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat sa mga nararanasan naming paghihirap, kabiguan, sapagkat meron kang magandang layunin, meron kang project sa aming buhay, na aming ikapupuri ng iyong pangalan at makikita ng tao na ang Diyos na tumulong sa amin ay makapangyarihan. Kaya kapag sila'y tumitingin sa amin, makikita nila ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na dakila. And you will draw men unto you. This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.